Eto na, Zani Puersa ng dalawang bida-bida. Biboy Bibo! Ganda-wanda! Mga bibig na matabil, hindi papapigil! May kasamang gigil kasi nga, No filter, the better! Umabot tayo sa episode 3 ng... No filter, the better. Ako po si Biboy Bibo. Para naman si Ganda-wanda. Ay, eto na nga Ganda-wanda. May bago na naman tayo pag-uusapan. Magkikismisan ngayong araw. Ano ba naman yan? Controversial na naman ito. Start na ba? Start na. Parang Di ka ba ako ready? Parang walang laman yung brain ko today. Totoo to, hindi ako nagbibiro. Bakit? Parang wala. Parang ayoko mag-function today. Kasi kakaalmusal mo lang. Hindi rin. Ayoko i-justify, pero parang ang bobo ko today. Bakit may gano'n naman tayo Oo lahat? nga, sabaw moments, sabaw days. Pero at least ako today lang, yung ibang araw-araw. Hala! Sino? Sino? Oh, anyway, ano mapag-uusapan today? Eto na nga. Oh. Ikaw ba, meron ka bang mga tropang part ng LGU? Iniisip ko pa. Ano? Part ng LGBT community. Part ng LGTV? Oo, LGTV. Oo. Marami! Marami. Kaya pala mga karing babaeng bakla. O bakit? Okay lang. Alam mo dati, kapag nung mga bata-bata ka pa, parang na-offend kapag sinasabihan ka ng mukha kang bakla or Oo. mukha kang bading. Ay ngayon, te. Parang sabihin mo aliw yan na siya, no? Oo, sabihin mo yan sa akin araw-araw, wala akong pakialam. Oo, It's my personality. Correct. Oo. Marami akong kaibigang ganun. Pero feeling ko, siguro yung mga teenage years ko, dun na siya. Nag-bloom lahat. Oo, dun ako namulat sa LGU. sa LGBT. Oo, sa kabadingan. Ano ba yun? So far, ikaw, paano mo sila pinapakasamahan? Kasi syempre, di ba kapag kasama mo sila, minsan may mga matang tumataas ang kilay, ganyan. May mga nang didiscriminate, nang uhusga. Normal. Normal lang. Oo, kasi ang trato nila sa akin normal. Ay? Hindi naman nila ako hindi naman nila ako pinapakialaman sa mga choices ko sa buhay eh. Tsaka yung treatment naman ay hindi naman sa base sa gender mo. Correct. 'Di ba? For example, let's say, sige part ka ng LGBT, tapos rude ka sa akin, expect mo ba na mabait ako sa iyo? Oo. Pero it's not because part ka ng LGBT. Correct. So regardless of the gender, Oo. kung ano pinapakita mo sa isang tao. Basta hindi naging based ang gender sa akin para itrato ng maayos ang isang tao. Kaya siguro feeling ko napapalibutan ako ng ganon. Hindi ko alam. Kasi nga, you attract what you are. Oo, tsaka feeling ko mali ang pagkakagawa sa akin eh. Ang blessed mo naman kung ganon. Parang mali, parang feeling ko nagkulang si Lord ng Ng part. kuntil. Nakalimutan ka ni Lord lagyan ng keychain. Totoo. Tsaka yun hindi ko siya pinilit. Parang nabuo yung mga friends ko from the LGB, ano? LGTV. Mas madali kasi. Marami na kasi yan, di ba? LGBTQI+, A+, Pro Max. Marami na yan. Oo. Diba? And for the longest time, ano din naman kasi, no, in fairness, ang tagal-tagal nilang na-suppress. Kaya, Oo, totoo. diba? Kaya thank God, sa ngayon, medyo na-open up na ang kaisipan ng mga tao sa mundo na they are still part of the community and they can function well. Oo. Gaya ng pag-function ng isang straight na babae at straight na lalaki. Oo. Doon pa nga lang babae-lalaki, meron ng discrimination. Oo. Ano hindi tawag doon? Double standards. Ano yun? Ano ba yun? Pinagsasabi mo kasi mga terminologies, hindi ko naman Charot! Ayoko panindigan pag hindi ko kaya i-explain. Well, anyway, ano ba? What is the question of the day ba? Wala naman, random lang, anything under the sun related to our friends na part ng yun nga, LGTV. Di ba alam nyo, sabi ng mga religious, wow, ito na yun. Sabi ng mga religious, si Eva at Adan lang daw ang ginawa ng Lord. Oh. Diba? Babae, lalaki lang. May question lang ako. Oh. Paano nila nasabi na straight si Adan?
Diba? May point yun. Paano mo nasabi o paano mo na-predict or napanindigan na sabihin na si Adan ay straight na lalaki, diba? Tinanong mo pa si Adan, anong gender mo? Malay mo naman, si Adan ay pansexual. Diba? So, si Eva ay isang asexual. O diba? Kasi nag-ano siya sa ahas. Na-attract siya sa ahas. So, hindi natin alam. So, parang for me lang ha, on my opinion, or in my opinion, for my opinion, at my opinion. Ito na naman tayo sa mga mga prepositions. Oo, parang hindi na solid or concrete basis yung sinasabi ng mga tao ngayon na babae at lalaki lang ang ginawa. Diba? Alam mo, ako sa totoo lang, parang ayoko nang pakomplikahin ang lahat. Ayoko na. Feeling ko, ikaw bilang tao, the moment na ikaw ang nabuhay, the moment na pinanganak ka, nabuhay ka sa mundong ito, ikaw na mag-decide para sa sarili mo kung anong gusto mo. Parang ganon. Parang kapag ito yung nararamdaman mo, gusto kong maging ikaw, bading. Gusto ko maging Shibuli Bumblebee. Gusto ko maging ganon. Buhay ko pa rin naman to, diba? Correct. Salamat sa guidance. Salamat sa mga pangaral. Salamat sa inyong mga, panghungot siya, ganyan. Pero kahit ano pang sabihin nyo, ito talaga ang gusto ng puso ko. Correct. Diba? At saka dun sa mga nangengialam ng buhay paps. buhay ng iba. Magkaroon din kayo ng reflection sa sarili ninyo kung kayo, kilala nyo yung sarili nyo. Kasi, nangingialam kayo ng identity ng iba. Tapos Correct. kayo mismo sa sarili nyo, hindi nyo kilala yung sarili ninyo, diba? Kasi naman! Alam mo, tama yung sinabi mo diba? Na kung ikaw, alam mo sa sarili mo na bading ka, silahis ka, tomboy ka. Tama naman yun, diba? Panindigan mo yan kasi ikaw yan. Alangan naman magtago ka. Well, hindi rin naman namin ikaw pinipressure na mag-come out kung ano yung gender mo, no? Pero kung ano yung gusto mong express, so be it. Pero ang nagiging conflict kasi dito is how the society handle or take advantage of these people. Oo. Alam naman natin na up until now, kahit malaki na ang community, hindi pa rin pantay-pantay talaga ang trato. Feeling ko sa yan sa generation. Correct. Kasi nga, di ba, suppress sila before. So, parang, siguro, yung mga older generation, nahihirapan silang tanggapin at i-adapt kung ano man yung meron ngayon. Kasi yun yung nakasanayan nila. So, yun nga, ito na naman tayo, no, na as we go through modern generation, i-try nating i-practice, 'di ba, na maging inclusive sa lahat ng tao sa mundo. No, kasi for example, alam nyo, napakatagal ng issue kung dapat bang mag-CR ang isang transgender, ang isang trans woman sa CR ng pangbabae. Ikaw ba, ano bang point mo doon? Bilang nagsi-CR ka sa CR ng babae. At lalaki. Minsan sa lalaki din. Ano lang, one for all for one. Gender isa neutral. na lang, grouping isa lang tayo dito, di ba? My take is, okay, ito ay nagsasalita ako hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa mga, syempre, di ba, sa mga ganyang issue, kailangan magtanong ka rin sa mga kaibigan mo kung anong bang take nila. So, noong una, para sa akin, okay lang siya. Bakit? Kasi nga, nabubuhay ako ng maraming badet sa paligid. Maraming bading sa paligid ko. So, it's fine. I am comfortable. Pero hindi ko naisip yung mga taong hindi pa comfortable. So, feeling ko, para tayo lahat ay safe, magkaroon na sila ng sarili. At least, kahit papano doon, merong acknowledgement na nag-i-exist sila. And that's for them. Oo. Kasi hindi mo na yung masabi, sige, sa babae, hindi feeling safe yung iba. Sa lalaki naman, hindi feeling safe yung hindi iba. comfortable. 'Di ba? So, parang i-acknowledge natin na nag-i-exist yan. 'Di ba? Pero kung sa akin lang, okay lang naman. 'Di ba? Ako din, feeling ko okay lang. Oo, feeling ko mas better kung ang trans woman ay nasa CR ng babae kasi she looks like a woman. 'Di ba? Hello, yung mga babaeng, hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman nyo. No, na, hindi ako komportable, lalaki pa rin yan, ganyan. Hello, mas malaki pa boobs niya sa'yo. Sa tingin mo, magpapalaki ng yan para lang mabosohan ka? Ako okay lang, para kapag nawalan ako ng eyeliner.
Di ba? May Tapos glam team naman agad sa lipstick, loob. Oo, nakakaloka. Pero yun nga, better na rin sa ngayon na meron ng exclusive for Oo, them. totoo. Paano naman yan? Pakunti-kunti. Pero may mga ano na rin may mga restroom na din talaga na pumapayag Gender na sila neutral. Oo, pumapayag na sila na, sige, if you identify yourself as a woman, go. Mm-mm. Punta ka sa CR ng girls. Ganyan. Correct. Tapos alam mo, sabi ni Judith Butler. Si Judith Butler, ito, hindi ko makakalimutan. nag-research Hindi naman? ako nag-research. Sabi ko walang research. Inaral ko to nung college. Kasi nung college, anong Gender year? Society, Ah. 4th year. Oh. 4th year. Ayan, sabi niya, gender is fluid. Oy, naniniwala ako Naniniwala ka dyan. doon? Oo, Di ba? naniniwala ako. Halimbawa, itong mga tao sa harapan natin ngayon, naniniwala sila straight sila. Hindi tayo sure. Hindi. Di ba? Oo. So, it may change. Para siyang tubig na it goes with the flow kung ano yung magiging mararamdaman mo in the future. Pero, yun nga, no judgment for them, di ba? Just inclusivity. Tapos, ito pa, may isa pa akong pet peeve when it comes to mga homophobics. Oh. Yung mga taong nang-discriminate, nanguhusga, nang lalait, ng mga bading, tomboy, bisexual, transsexual. Ako lang ba? Hindi ko alam kung ako lang to, pero napapansin ko most of the time, yung mga taong homophobic ay mga pangit. Hindi, totoo. Totoo, isipin mo yung mga tambay sa kanto ninyo. Yan yung mga tumatawag, bakla. Ang pangit naman. Ayoko, sige. Alam ko galit ka. Kaya ka ganyan. Kaya ka nalalait. Alam ko pag galit ka na, nalalait ka na. Pero feeling ko sila yung kokonti ang knowledge. Yung gusto ko sabihin. Sa'yo, mga pangit. Sa akin, mga pangit na ba pa? Diba? And, hindi naman sa dinidiscriminate ko rin sila, wala silang silbi. mga diba? tambay. Diba sinasabi nila, yung mga bakla, yung mga salot sa lipunan. Ayun nga, kasi nga, parang feeling ko, deprived sila dun sa knowledge na ito na ang bagong mundo. Ganon. Kaya, kung ikaw, mas malawak ang pag-iisip mo. Di ba? Parang, dead ma. Hindi nyo na alam kung ano yung modern. Hindi nyo na alam kung ano yung... Pero feeling ko dapat silang turuan ng leksyon. Paano naman? Tampalin sila ng anes ng transhuman. Galit talaga siya. Well, anyway, ako dyan, parang graduate na ako sa panggagalaiti. Legit. Kasi, basta lahat ng hindi ko man makontrol, hindi ko ma-explain sa older generation na ganito ang nangyayari. At least, ang feeling ko, mas maganda kung yung mga susunod na lang ang i-educate mo. Mamamatay Kaysa din naman yung mga unang generation. Malilinis din naman yun. Unti-unti mawawash out naman yung mga toxic ang mindset. Tapos, sama ka na lang dun sa mga, surround yourself with people na nakakaintindi. Ganon. Kasi dati pala sagot din ako na parang, ano naman, kumbadeng! Parang ganon. Pero tama naman yun, na at some point, maramdaman din talaga ng mga kapatid natin. Diba na may nagtatanggol sa kanila, na may nakakaintindi sa kanila. Totoo. Diba na hindi na lang palagi sila yung mag-a-adjust sa lipunan. Oy, may ano naman yan, may limitation naman. Pag hanggang salita lang, ay kiber. Huwag niyo anahin ng sister ko. Pero pag nga pisikalan, ibang usapan na yan. Uy, pwede rin yun, diba? Yung sobrang pagdi-discriminate, namimisikal na. Yung mga ganyang issue. Well, anyway, ayun nga. So, hindi na natin kayang i-control yung iniisip ng mga nauna sa atin or mga kasabayan natin. Pero yung mga susunod, sila sa i-hone atin. natin. Di ba? Pero nakakatakot lang din kasi what if itong mga susunod, exposed sila doon sa generation na patanga-tanga. Yung mga hindi socially aware, mga illiterate when it comes to this kind of discussions. Di ba? So, ganun lang din. Magpapalaki lang din sila ng someone like them. Hindi natin responsibilidad yun. Kasi umayos naman na kasi kayo. Anong Hindi, petsa na 2024, no? Charot na. Kaya nga importante, kung importante talaga na dapat napapalibutan ka ng mga taong may knowledge about it. Kasi kung hindi, kawawa ka. Correct. Diba? At saka sabi mo kanina, di ba, yung sa salita-salita, medyo, pero minsan kasi offensive pa rin siya. Halimbawa, may isa, nalalaman talaga. halimbawa, may tatawag sa'yo na, bakla, ganyan. But,
that person does not belong Oh. to the circle, 'di ba? Hindi siya part Oo. ng community. For me, it's kind of offensive na Mm. tawagin mo ang isang tao. Bawa, ito Alam ko yan. Halimbawa, hindi ka makabuhat ng water jug. Ano ba yan? Hindi ka makabuhat, bakla ka, no? hindi, iba pa yan. Iba pa ba Stereotype. Like, next slide pa yan. Hindi ko alam nasa time part ng PowerPoint. Go. Ito, kunyari, sige, sorry to use this term, no, for lack of a better example, yung Oo. 'di ba? Pag ang isang black man tinawag siya ng hindi naman black man, offensive 'yun para sa kanya. Pero kapag tinawag siya ng isa pang kagaya niyang black man, okay lang 'yun. Okay lang yun. Alam mo 'yun? Kaya minsan, Okay. 'di ba? Bawa may tumatawag sa'yo, "Hoy, bakla." Bawa ikaw, may friend kang bading. Tinatawag mo siyang, "Hoy, bading." Okay Oo. lang 'yun. Pero kung bawa may friend ka rin na straight, alam mong homophobic, tapos tinatawag niyang bading yung Bading. kaibigan mo. Oo. Depende kasi kung paano mo gagamitin eh. Pag to insult, hindi Mm. talaga siya pwede. Pero natutuwa ako na yung ibang LGBT friends ko, they allow me to say bading. Kasi bading ka nga din. bakla. Bading. Pero dati nakikiramdam ako eh. Kasi mamaya hindi okay sa kanila. Oo, Na hindi parang sila dapat comfortable. bakit nyo ginagawa, bakit nyo ako tinatawag na te? Parang gano'n, bading, bakla. Wala ngayon, normal na. Parang nagtataka na sila kapag hindi ko sila tinatawag na Wag bading. lang daw kapag nasa family gathering tapos hindi pa siya out. Out, oo. Bakla! I miss you, bakla! Kamusta na? Ganun. Hindi naman. So, that marunong read the Oo. room. Diba? Ganun. It's not your story to tell nga sabi, diba? Hindi mo siya Totoo. para i-out. Well, anyway, marami pa rin talagang hindi nakakalabas sa kanilang mga closet dahil sa Nakalock. mga homophobic, 'di ba? And ang misconception ng sinasabi nila na, ay, impluwensya kasi yan kaya naging bading. Hindi yun yung point na i-educate natin yung mga younger generation about it. It's about finding your identity. Hindi naman natin sinasabi na, ay, bading ako eh. Dapat maging bading ka din. Oo, hindi naman Hindi naman ganun. ganon. Hindi naman siya Oo. nakakahawa. Oo, na parang, i-share mo kung paano mo nahanap yung sarili mo ganyan. Oo. Kasi hindi mo kayo pareho ng journey. Ay, kung pareho kayo, edi, Good for congrats. you, Oo, diba? good for you, ganyan. Pero, ayoko din na tumanda ako nang hindi ko nakilala ang sarili ko. Correct. Gender identity. True. Next slide. Ito na yun! Ayan na yun. Gender Ano na yun? identity and gender Stereotype expression. na to. Ano ba yan? Iba pa yan. Last page yan. Marami pa rin ang confused sa ngayon sa gender identity and gender expression. O sige nga, explain mo nga yan. Halimbawa, Kasi ikaw. para sa akin, lahat ng tao bading. Lahat sila bayut. Lahat tayo mga bading. bayut kami. Mga bayut kami. Alam mo yung kanta Oy, yun? dito makulay ang buhay. Anyway, Diba? go. Makulay ang buhay. Ayun na nga. Ito, hindi nila naiintindihan yung gender identity Gender versus gender expression. expression. Hindi Oo. naman kasi porket ang identity mo sa sarili mo ay isa kang bading. Bakit hindi ka nakabihis pambabae? Bakit hindi ka It's because you do not express yourself as a woman. But you okay. identify yourself na attracted to men. Mm. Gets mo? Halimbawa, si Super Tekla. Mhm. Diba? Okay. The way he expressed himself is babae siya or bading, 'di ba? Feminine. Pero ang identity niya sa sarili niya is lalaki talaga pa siya. din. 'Di ba? So yun yung difference, yun yung best example for me. So hindi palaging sinasabi na, "Ay, mga borta ganyan mga bading naman 'yan." Pakialam mo kung yun yung gusto nilang portrayal ng sarili. Kung sakaling kayo galit headlock kayo Galit talaga siya. 'di ba? Wala lang. May nakalista sa niya, sa notebook niya na mga gusto niyang paslangin mamaya. Gender expression ay... Ano, hindi nakikinig naman. Akala ko identity muna. Ayun na yun. Yun na ba yun? Ayun na example. Ano ba yun? Hindi mo Next slide. in-elaborate? Next Oh. slide na. Next slide. Stereotyping. Ito na yung topic Ayan ko. na. O, sige, go. Ano nga ba sinabi ko kanina? Ayaw ko.
Yung pag nagbuhat-tinawater oo, jug. yun. Parang, hindi nga, ano siya, parang, kaya hindi naman normalize yung pagtawag ng bading, bakla. Kasi nga, ginagamit siya as insult na parang, sige nga, kiss mo nga yan. Kiss mo nga Sabi mo yung nga, babae na yan. sabi mo nga, lalaki ako. Oo, Diba? yung lalaki ako matigas. Pag hindi mo nasabi, bading Bading. ka, bakla, ganon. Ano ba, bakit yung ina-associate yung salitang bakla sa pagiging mahina? Diba? Correct. Nagsimula din yan nung, ano pa lang, naiyak tuloy ako. Chares. Babae tsaka lalaki pa lang. Ina-associate yung pagiging mahina sa mga babae. So, I guess, yun yung root Doon yung nun. Na parang, pinanggagalingan. kung lalaki ka na, bakit gusto mo pang maging mahina? Bakit gusto mo pang maging babae? Parang ganun. Oo nga, no? Makes Diba? sense, Kasi, tawag dito, for the longest time, ang perception ng mga tao sa mga merlat ay dapat, dyan lang. Oo, mahina ka. Weak ka lang, dyan ka Oo, lang. Hindi sa mo bahay kaya, ka hindi lang. mo kaya ang mga ginagawa namin. So, as someone na pinili ang maging babae, so, parang, dahil pinili mo maging bakla, belong ka na sa mga babae, mahina ka na rin. Ganon yung, Ewan ko sa ibang lalaki, ba't takot na takot sa pagiging feminine? Oo, no? Yung mga, may lalaking naglalagay ng tawag dito, ano nilalagay sa bibig? Lip balm? Lip balm. O, diba? Sinasabi agad, ay, bading ang naglalagay ng lip balm. Tangina, ikaw kaya i-chap-chap yung lip. Dumudugo ng uso mo, di ka pa maglilip balm. O, diba? Dati nga, pag naglagay ka ng moisturizer or any skincare, bading ka na Oo, ganon. bading ka na. Hindi mo pwedeng inaalagaan lang yung Oo balat. nga, alam mo, tsura mo, puro katigyawat kasi hindi mo inaalagaan yung balat mo. Hoy, may Hindi ganyan mo pwedeng ako. hygienic lang. May ganyan ako experience. Alam mo ba na meron akong 2 classmates nung senior high school na kinat off ako? Kinat off, pakialam ko naman sa kanila. Pero, in-unfriend lang pala. Binlock sa Facebook, ganon. Dahil sa issue ng stereotyping. Ay. Eto yun. Yan ba yung kay Darren Espanto? Oo. Oh my God! Fan ako ni Darren. Darren natin ako. Gago ka. Mali ka ng kinante. Mo. Eto na. Eto yung kasagsagan ng PBB. If you're familiar with Sky Quezon, he's very balidoso. Balidoso. Oo, so malinis sa katawan. Ganyan. Tapos, nagkaroon ng post sa Facebook na nai-stereotype siya na bading, ganyan, manghilig mag-out ka na, bakla ka naman. So, pumutok yung issue na yon ng stereotyping na porket ba lalaki nag-i-skincare, bakla agad. Eto na, yung post na yon shinare ng classmate ko. Shinare ng classmate ko. Tapos, sabi ko, ay wow, she's an ally. Pinoprotektahan niya yung mga, kahit even the straight men, di ba, na hindi naman porket nag-i-skincare ka, iba din ka agad. So, wow, na-amaze ako. Tapos, eto na, there was this one person na kaibigan before ni Darren na nag-post on his Twitter na Darren, gay at its finest. For some, bakit yun naman na-offend? Totoo ba? But they don't know the background issue kung bakit pumitik si Darren, kung bakit siya nagalit at bakit siya pumatol. It's because he and that friend of him is hindi na okay prior May to beef that. na. Hindi na sila totally okay prior to that posting. So bakit yung isang taong kaaway mo out of nowhere magpo-post ng ganon? Diba? Halimbawa tayo magkaaway tayo tapos for the longest time after 3 years sabihin ko, Ganda Wanda, bakla. Diba? Diba? May mga ganon. So si Darren na pumitik, anong problema nito ulit? Bakit ina-upbring mo yung mga issue na ganyan? Si JK ba yan? Alam mo, pitan mo na. Fan ako ng airing. Ay, hindi. I love them both. Ano naman na to? I love them both naman. Ano naman? Oo, Pass na matured to. naman na sila. Go. Beef, beef ni JK Eto at na. ni Darren. Okay. Shinare ng classmate ko yung post na bakit ka na-offend, bading ka ba? Sabi ko, the duality, double standard si bakla. Oo. Kasi parang yung post niya dati, alay siya. Tapos ngayon, parang inaano niya, sinusuppress niya na yung... galit na siya. Tapos nag-comment ako doon sa post ng isa kong kaibigan na hindi doon sa post niya. Sabi ko, hay nako, buti ka pa, naiintindihan mo ganyan. Hindi ka gaya ng dalawa dyan, may double standard. Tapos ang bakla, tinamaan siya. Minessage ako may nang mahaba. Tapos nag-post din siya na, the Darren issue is way too far from Sky Quezon. Hindi mo na iintindihan.
Tapos bininak niya ako. Nakakaloka. Oo, tapos parang ako naman, during that time, hindi ako yung pikon sa kanya na Oo. parang hindi ako ganon. diba, you see, It's more of like, I wanted to invite her to, drink coffee and talk about it, na ma-explain sa kanya na parang ako nagtitinda ng insurance. pinag-coffee mo ba? Oo, para lang maintindihan niya. Oo. At dalawa sila, nagtulungan sila. Hindi niya talaga hindi niya talaga naintindihan kasi pinipili niya yung tao. Pili lang. Oo. So, hindi ba't yung kay Sky Quezon na stereotyping is same with stereotyping Darren with Kay Darren. how he must react kapag sinabihan. Di ba? Ganun din. Yung mga tao na kapag sinabihan kang bakla, dapat reaction mo ba, maiinis ka o hindi? Kasi sabi nila, kung totoong lalaki ka, hindi ka maiinis, ganyan-ganyan. Totoo. Normal lang. Pero kung bakla ka talaga at totoo, ma-offend ka, magagalit ka, kitang-kita sa'yo, halatang-halata sa'yo. Eh di, stereotyping din yun. Totoo. Tsaka hindi ko wala namang edad yung pag-figure out ng gender sa sarili na parang, by the age of 26, dapat alam mo na kung bading ka or hindi. Hindi yun ganun. So, na lang, stop dictating other people na parang, aminin mo na, bading ka. Hindi po yun ganon. Kailangan sila ang maka-figure out. Kasi 'di ba, imagine the pressure mo na nga sa sarili mo na hindi mo pa kilala ang sarili mo. Tapos, dadagdag pa yung pressure outside na dinidiktahan ka na lalong dadami yung question sa self mo. Lalo na kapag nasa process ka pa lang ng pag-figure out, di ba? So, ayun, stop dictating, stop asking. Hayaan yung ma-explore. Mahanap ng isang tao ang kanyang gender ang kanyang sarili. identity and the way he expresses it. Oo, nasa yan, nasa sarili niya lang yan. Correct. And it will all boil down to takot sila sa lipunan. Yes. Sa pangusga, sa judgment. Kahit na alam na nila yung identity nila, yun lang talaga yun eh. Totoo. Yung takot. So, yun naman, no pressure sa lahat ng nakatago pa sa kanila. Yes. Kahit na amoy mothballs na kayo dyan. Sige, dyan lang kayo. Hihintayin naman kayo ng community. Di ba? May yayakap sa inyo, may tatanggap sa inyo. Sobrang saya dito. Dito! We're running free in the Rainbow Bridge. Halata naman sa damit mo. Well, anyway, ayun lang sa mga pakialamera dyan, ayusin nyo muna yung kilay ninyo. Mas maganda pa yung kilay ng bading. Well, anyway, ayun lang. So, that's it. Be empowered. For our episode 3 para sa ating podcast na pinamagatang No Filter, The Better. It's me, Ganda Wanda. And it's me, B-Boy Bibo. See you next time. Bye-bye.